So, kung napapansin niyo yung design natin dito ay gypsum board lang po ito. So 9mm na gypsum board. Ano nga ba yung kagandahan? Bakit ako lumipat sa gypsum board? PVC panel. So yan po yung ginamit namin dito para sa gitna niya. So tiles installation tayo, konting tip lang, kamusta no? Yan. So magandang hapon. So tayo ngayon ay pupunta sa Paniki. Tara, let's go. Dito na tayo. Paniki Bagabag project natin. So dito na tayo. Actually, eto nag-start na siya. Hindi pa ako nagpupunta. Ayan. Actually, tapos na sila sa Kisame. Ang gagawin na lang natin ay yung tiles installation. So may installan lang naman na tayo ng Kisame dun sa bandang taas. Kaya tara. At mabigyan ko kayo ng update dito. Kung napapansin ninyo, syempre hindi tayo gano'n nag-vlog dito. Ngayon lang tayo pupunta dito actually. At ngayon kasi ito lagi ko naman nakikita. At hindi lang naman ako yung nagpapasyal sa mga practical natin. Meron sila engineer, si Engineer J. Lord. Tapos yung ating supervisor aking doon. So sila na lang supervise. Kasi yung mga leadman naman natin dito hindi ko naman problema. Sabi ko nga sa tropa, kung ano yung lagi kong pinapasyalan talaga, yun talaga yung merong kumbaga kailangan ayusin, pero dito konti lang naman na. At actually ito hanggang bukas tapos na to yung tiles installation natin. Kasi kung napapansin ninyo yung tiles natin dito, kahapon lang to na-start. So using 60x60 wood accent, tapos medyo matte siya. Ito naman na yung Kisame nyo dito. Halos pare-parehas lang yung design nyo. Kasi ito yung design nyo na gusto nung client natin. Tingnan niyo yung Kisame. Mas maliwanag dito. Kasi kung tinitingnan natin sa baba, syempre medyo madilim. Kasi ito na lang yung lalagyan nila. So kung napapansin niyo yung design natin dito ay gypsum board lang po ito. Yan. So tinatanong kasi lagi ng mga tropa natin, mga kamasta natin, kung ano daw po yung gamit naming board pagdating sa pagkikisame. Kasi yung mga videos ko dati sa YouTube, napapansin nila at napapanood nila, puro cement board po yun. Pero ang nagiging disadvantage kasi yan, napakarami. So alam yan ng mga veterano nating mga kasamahan. Pag bentahe at saka disadvantage talaga ay meron at meron doon. So sa ngayon, lumipat ako sa gypsum board. Ayan. Gypsum board, ang gamit namin dyan 9mm. So 9mm, ibig sabihin yung kapal po nun. Kasi lahat naman po ng board, ang sukat niya ay 4x8. O kaya yung 4 feet by 8 feet, no? So 9mm na gypsum board. Ano nga ba yung kagandahan? Bakit ako lumipat sa gypsum board? O kaya bakit ako nagpalit ng gamit na board sa Kisame? So isa lang ang rason dyan, pinakamadaling rason, pinaka basic na rason. Mas madali siyang pinturahan, mas madali siyang i-install, hindi siya masama sa kalagayan o kaya kalusugan ng tropa. Tapos ang kagandahan niyan, madali lang siya i-maintain. Pagdating sa lugar kasi natin, mainit ang panahon. So kapag ka ibang board yung ginagamit mo, lumalabas ka agad yung mga crack. Actually may crack din naman to. Pero ang kagandahan niyan, pag mainit ang panahon tsaka lang lumalabas. So lahat naman ng board ganon, pero yung iba hindi na bumabalik. Pero ang kagandahan nito, pagka ito nag-crack, hindi siya bumibigay na iniisip ng iba na kumbaga possible siya na po pwedeng bumagsak o kaya naman masira ka agad. So yun yung mga iniisip kasi ng iba. Pero alam niyo po ba, ang reaction na nangyayari kasi pagka nag-crack po yan, kumbaga naghihiwalay lang po yan kasi lumalabas yung singawan ng mga
init, lalo na kapag malapit sa bubong, kagaya nito. Yan. So ngayon, ginamit natin dyan yung gypsum board na yan ay maganda na ho yung klase niya. Kasi nga, madali lang siya i-maintain, sabi ko nga. So, yung paano nga ba siya mas madaling i-maintain? Kasi ito yung rason ng iba eh. Kapag ka daw natuluan ng tubig to, madali daw siya masira. Para sa akin naman, pagdating sa maintenance, kapag tumutulo yung bubong ninyo, o kaya tumutulo yung bubong, kung ako ang iisipin ko, kailangan ko ayusin muna. Tama ho ba? No? So, pagdating sa board, paggamit ng board, alangan naman naahayaan mo na yung kahit plywood, kahit na cement board po yan, kapag tumutulo, hayaan mo ba na yung kisame mo ay matutuluan ng tubig? So, isipin natin maigi yun. Ngayon, ang isa pa, kapag ito natuluan ng tubig, pag gypsum board, yung mismong tinutuluan lang niya, yun lamang po yung kailangan mo i-retouch. Bubutasan mo lang yun, tatapalan mo ng panibagong gypsum board, tapos mamasilyahan mo. Mas mabilis na. Kung i-compare natin sa ibang board, lahat po yan lulundo. Gagapang yung tubig, magiging mahina yung board. Kung i-compare natin sa gypsum board, kung ano lang yung tinutuluan niya, yun lamang po yung kailangan mong ayusin. So yun po yung bentahe niya. So pagdating naman sa fire resistant, lahat naman po ng mga uri ng mga board natin, kung talagang sunog po yan, possible po na mangyayari talaga yan, ay magkakaroon talaga ng sunog o kaya lahat malulusaw po yan, no? So kahit anong board po yan. Pero yun naman, hindi naman po to liliyab kung sakaling natama lang ng spark o kaya naman konting siguro nasagihan lang ng kahit na sabihin mo na uling o baga, o pwede yon na sabihin na natin na parang ganon, ay hindi po siya kaagad masusunog. So kapag yun kasi yung tinatawag nila na parang choke niya ay hindi naman po yun kumbaga agad-agad na liliyab at saka hindi naman siya basta-basta liliyab. So yun yung mga bentahe ng kagandahan ng gypsum board. So sabi nila nakakasira ito ng lungs. Mas nakakasira ang alam ko pagka ibang board, lalo na pag ginagamitan mo ng mga grinder o kaya naman mga cutting part, no? So ito kasi gagamitin mo cutter lang pag kinakat mo siya. So napakadali kasi na itong i-cut. So gamit lamang yung cutter natin. Ayan, oh. Yan. So yun yung ginagawa natin, no? Okay? So yung isa pa dito na ginagamit namin dito ay yung PVC panel. So yan po yung ginamit namin dito para sa gitna niya. So yung mga designs na to, actually ginagawa natin dati ito sa mga board, pero inadapt ko siya ng PVC panel. Actually marami nang gumagawa nito, hindi lang naman po ako. So marami yan, kahit na sa lugar ng kasi dito sa amin probinsya to eh, mas marami sa Maynila, Pangasinan, Tarlac, yung mga yan, no? So marami kasi nagsasabi na kami lang nakakaalam ng ganito, ganyan. Hindi naman po tayo gano'n, no? So, ngayon, ayan na. Antayin nyo po yan na matapos. Then, makikita natin yung kagandahan ng paggamit ng mga proper na board natin at saka materials. So, tiles installation tayo. Konting tip lang, mga kamusta, no? So, ganitong tiles installation, alam nyo po ba na ang tiles natin ay hindi lamang naman po tayo installation lang ng installation o kabit lang ng kabit. So kagaya nito, napansin ko na maganda yung level ng mga tiles natin, pero ang hindi nakikita dito ay yung eskwala ng mga tiles natin. Kasi alam niyo po ba na lahat naman po ng mga tiles natin wala pong 100% na maganda at saka pantay na pantay o kaya level na level. Kaya lagi natin ko consider, mga kamasta, lalo na sa homeowners, na kumbaga yung mga tiles natin dapat tingnan din natin, no? Bago tayo sabihin natin na hindi maayos o kaya hindi maganda. So yan yung mga kailangan din natin pag-aralan, no? So lalo na rin sa mga contractor at saka lahat ng mga manggagawa.
Ayan, so abangan nyo na lamang po mga kamasta na. At bukas, kung sakali, ayan, i-start na nila yung tiles installation bukas. Tapos finalization na ng ceiling, and then, ayan, co-coordinate na lang namin yung ilaw neto. Then, nakabit na tayo ng ilaw. So, if ever, pasimulan yung wall, doon na tayo mag-propose dito. Okay? So, ayan, kita-kita tayo sa susunod na vlog mga kamasta. Maraming salamat. Have a nice day.